name, sunod! Putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo. You got TT, Pack, and Lumpia. TT, Pack, and Lumpia. Bading, 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 da-ding, da-ding, ding. Bading, 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 da-ding, da-ding, ding. Putang ina mo, putang ina mo. Putang ina mo, putang ina mo, putang ina mo. Totoo naman na sinabi ni Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan. Joke lang yun, wala ako na pera na ngayon. Na kaya niya nasabi yun siguro gawa nung kapanahunan niya, lahat ng kabataan nun, maging dalubhasa ang pangarap sa buhay. Maging profesional. Paglaki ko, gusto ko maging kriminal para Natipong nung panahon ni Rizal, talagang pribilehiyo ang makapag-aral. Kaya pinagbubuti talaga ng mga kabataan dati. Nasa palagay ko na kaya niya nasabi na kabataan yung pag-asa ng bayan kasi nung kapanahunan niya. Di ba? Maging dalubhasa at maging profesional ang goal ng mga kabataan dati. Di ba? Wala siyang ideya sa kung anong meron ngayon. Akala mo lang wala! Pero meron! Di ba? Wala siyang ideya anong meron sa 2020 onwards. Ako nga nung bata ako, akala ko 2020 magugunaw na yung mundo tapos nagliliparan na yung mga sasakyan. Sa madaling sabi, walang kaide-ideya si Dr. Jose Rizal anong meron ngayon. Diba? Anong nagaganap ngayon? Kumbaga itong panahon natin ngayon, ito yung future nung kapanahunan ni Rizal. Diba? Ilan ba? 150, 160 years ago? Di ko alam Diba? Wala siyang ideya anong nangyayari ngayon. Diba? Kumbaga 150 years ago, nasabi niya na kabataan yung pag-asa ng bayan. Kasi yung mga kabataan nung panahon niya, maayos pa. Diba? Nasa katinoon pa. Putang na ngayon yung mga kabataan ngayon, pabata na ng pabata, yung patanga ng patanga, na ultimo yung gender nila, hindi nga nila ma-determine Hindi nga nila alam kung babae sila o lalaki. Maging dalubhasa at professional pa kaya? Mga bobo! Look at this Gen Zs. Di natin gets Diba? Pero sobrang cool sa kanila nung ganito Diba? Sobrang babastos. Sobrang babastos ng mga estudyante ngayon. Kasi nga, cool. Diba? Pag wala kang modo, wala kang respeto, cool! Ibang-iba yung dati, yung mga walang modo dati, kahit kaano ka pa kasiga, kahit anong member ka pa ng mga tribes or fraternity or sorority, takot ka sa teacher, may respeto ka sa teacher. Lintik yung respect mo sa school na kahit yung bulak-bulat pagiging maloko sa school, pagdating sa grades, magtitino ka. Pagdating sa teacher, magtitino ka. Pag nasa loob ka ng school, magiging maayos ka. Diba? Ibang-iba ngayon Ibang-iba ngayon. Dati sa amin, nung batch namin, di ba simpleng tawanan lang Practice pa lang ng graduation. Simpleng tawanan lang, tas sumpitan ng sago, tas tropa mo naman yun Kaya babato-batoy mo ng maliit na papel pero tropa mo yun Tas natanaw ka ng teacher mo, ay putang ina nyo maputang ina nyo. Gagano na agad yun, di ba? Malayo pa lang, tas kami, uy gago si ma'am. Magsisitino na. Practice pa lang yun Diba? Tapos may ultimatum pa yun. Hoy, pukin ang ina nyo. Hindi porket magmamarcha kayo, tapos na. Diba? Subukan nyo manggago dun sa mismong graduation Hindi ko re-release yung mga good moral nyo. Diba? Hindi ko re-release mga requirement nyo. Diba? Subukan nyo manggago dun. Sige, subukan nyo ako. Subukan nyo ako. Kaya kami, nagtitino talaga. Ito, sobrang bastos. Diba? Kung ako to, walang good moral to mga to. Walang requirement to. Diba? Wala, di re-releasean to kung ako to Hindi ko naman sinasabi dun sa school na gawin nyo. Pero mas mukhang okay para hindi pa marisan. Diba? Ipakita nyo na bilang school na nagpo-produce ng mga soon-to-be professional at soon-to-be dalubhasa na tao, hindi nyo ito-tolerate yung ganitong kabastusan. Mismong graduation, naggagaganto. Ipakita nyo na hindi nyo tinotolerate ito. Hindi ko naman sinasabi na bigyan nyo to ng mga isang buong school year na paglilinis or wala akong sinasabing ganon. Basta isip kayo, sa school na to, isip kayo
na ipapakita nyo sa tao na bilang eskwelahan na magpo-produce ng mga soon-to-be professional, soon-to-be dalubhasa na tao, hindi nyo tinotolerate yung ganitong kabastusan. Kasi kabastusan to. Diba? Graduation. Dapat solemn. That professional eh. Ultimo yung mga tukmol nga na gusot-gusot yung polo, pagdating sa graduation, nagiging planchado. Diba? Na ultimo yung mga black shoes ba? Pag graduation, mamantikaan na yan para makinta. Basta, sa madaling sabi, itong graduation, special na araw to. Diba? Tas ganto? Diba? Ang ina kasi ngayon, kakaiba na ngayon. Takot yung teacher, takot yung school sa estudyante. Kasi itong mga Gen Z na to, masigawan lang ng konti, kawawa na daw yung mental health nila. Ipopost na yung teacher, yung guard, o kaya kung sino man dun sa school na naka-offense sa kanila, ipopost na. They feel attack. Yung mental health daw nila kawawa. Isang dangkal na taglis, tapos trending ka na. Nasa yun na yung hate, di ba? Tangina, kakapsyonan ka ng mga Gen Z, isang dangkal na taglis eh. Di ba? Actually, matatalino to mga Gen Z na to eh. Sobrang matatalino to, nakapagbuo nga sila ng isang dangkal na caption na taglis eh. Di ba? Matatalino to sa ACADS, legit. Di ba? Lalapagan ka ng mga facts nito. Sobrang tatalino neto nila. Pero kami na nagsasabi sa inyo, hindi kayo dadalin sa tugatong, hindi kayo dadalin sa malayo ng pagiging matalino nyo lang sa ACADS or terminologies or sa mga facts. Wholesome behavior pa rin. Wholesome behavior pa rin. Alam nyo, etong mga Gen Z na to longest, yung dahilan kung bakit na ikumpara yung diskarte tsaka diploma. Kasi tignan mo tong may mga diploma. Tignan mo tong may mga diploma. Mukha bang maayos tong mga to? Di ba? Dahil sa kagagawan nitong mga tolongges na Gen Z na to, nagmumukhang tolongges din tuloy may mga diploma. Kaya pinipilit nung iba, na tingnan mo yung may mga diploma mo ang tolongges, mas malupit kami dyan, mas madiskarte kami dyan. Kaya nakumpara. Di ba? Dahil dito sa pinaggagawa nitong mga to, akala tuloy ng karamihan. Tingnan mo, may diploma yan, no? Educated yan. Diba? Pero tingnan nyo asal. Kaya siya na-compare. Diba? Kaya nagmukhang walang bisa yung diploma ngayon. Dahil dito sa kanila. Dahil sa actions nila. Kasi yung mataas na grades, sa tunay na buhay, walang silbi yun. Diba? Action speaks louder than grades. Sabi nga dun sa inimbento ko lang yun. Anyway, panigurado itong ginawa nila na to, na pagsasayaw sa graduation, ginaya lang nila to sa kung saang foreign country kasi sa tingin nila cool. Kami na nagsasabi sa inyo, sa mga Gen Z dyan, ang maaangasan at makukulan lang naman dito sa katarantaduan nyo na to, yung mga kamukha nyo lang din na to longest. Diba? Kasi kami na nagsasabi sa inyo, mukha kayong tanga. Diba? Sayang, matalino kayo sa ACADS, mataas yung grades nyo, honorable mention, cum laude, tapos yung actions pantanga. Diba? Kaya tuloy pinagmumukha ng iba na na basta may diploma, tolongges eh. Pinaggagawa nyo, hindi asal yan ng well-educated, di ba? Kasi parang grade 1, grade 2 ba, grade 3. Tinuturo na yung GMRC, di ba? Yung behavior yung di ba? Di ba? Di ba? Kami na nagsasabi sa inyo, tigilan nyo ha? Tigilan nyo! Tapos magre-reklamo kayo, ngayong year or next year, magugulat kayo sa tunay na buhay, yung mataas na grades nyo pala, tsaka yung pagiging cool nyo, ngayon, wala pala siyang say sa tunay na buhay. Diba? Sure yan, ang irereklamo niyo sa susunod, yung paano pagkakasyahin yung minimum, knowing na malupit kayo sa ACADS. Diba? Anyway, ibang usapan na naman yon. Umayos kayo, huwag kayong malambot. Okay, huwag kayong malambot. Yung pagiging gago, may tamang lugar yan. Lumugar kayo. Lumugar kayo. Okay nang inang yan. Time!